Ako po si Vanjo Merano para sa panlasangpinoy.com. Ngayong araw na to, magluluto tayo ng ube biko. Simple lang itong gawin at ito yung mga ingredients na kakailanganin natin ngayong araw na to. Gagamit tayo ng sweet rice or malagkit, ng coconut milk, granulated white sugar, ube powder na grated, at ng ube flavoring. Gagamit din tayo dito ng water at ng salt. Umpisa na natin. Pagsasamahin lang natin yung malagkit at yung water sa isang cooking pot. At lulutuin na natin to. Parang sinasain lang natin. Pero sa pagkakataong to, partial lang yung magiging pagluto natin. Yung tubig kasi na gagamitin natin hindi sapat o hindi enough para maluto tong malagkit. Sinasadya natin yon. Dahil later on, ilalagay natin dito yung coconut milk. Kailangang ma-absorb ng malagkit yung coconut milk para lumasa ito. So ito turn on ko lang yung heat at umpisan ko ng lutuin itong malagkit. Habang niluluto natin itong malagkit, kailangan bantayan natin ito. Make sure na tatakpan natin ito mamaya kapag nag-umpisa ng kumulo. At kapag kumulo na yung water, kailangan kaagad na iput natin into simmer yung apoy o hinaan natin yung temperature nang sa ganun hindi masunog yung malagkit. Kailangan bantayan natin ito at kung kailanganin nating haluin, gawin natin yon nang sa ganun hindi dumikit yung malagkit. Habang niluluto natin itong malagkit, gawin na muna natin yung coconut milk. Pagdating naman sa coconut milk, ang kailangan natin dito ay pakuluan. So kumuha lang ako ng cooking pot at sinalin ko na dito yung coconut milk. So ang gagawin natin ngayon, iinitin lang natin to hanggang sa kumulo na itong coconut milk. At kapag nangyari yon, idadagdag na natin yung iba pang mga ingredients sa kakailanganin natin. Kapag makita ninyo na unti-unti nang kumukulo itong ating coconut milk, kagaya nito, ibig sabihin, pwede na nating ihalo dito yung asukal. So kukunin ko lang itong ating granulated white sugar at ihalo natin to dito. Medyo kakaiba itong biko na gagawin natin. Dahil usually, kapag sinabi nating biko, brown sugar ang ginagamit natin. Gumagamit ako dito ng white sugar para ma-emphasize yung color ng ube later, which is yung purplish color. Kasi kapag ginamit natin ng brown sugar, medyo magiging dark ito at hindi magiging recognizable. So, white sugar ang ginagamit natin. At isusunod ko na kagad itong dehydrated na grated purple yam, or tinatawag nating ube powder. Ito ang ginagamit ko dahil wala akong access sa fresh na ube dito. Pero kung meron kayong fresh ube na available, ang kailangan nyo lang gawin ay i-grate ito at ihalo dito sa coconut milk. So hahaluin lang natin to. Kailangan lang natin tong halu-haluin habang pinapakuluan. At i-reduce lang natin ito ng konti hanggang sa maging thick na yung ating coconut milk. Habang nagre-reduce na tong ating coconut milk, ilalagay lang natin yung salt at yung ube flavoring. Ito na yung salt. Kakailanganin natin ng ube flavoring dahil itong ube na nilagay natin, at kahit gumamit kayo ng fresh na ube dito, hindi tayo makaka-achieve ng talagang lasa ng ube. So kailangan natin gumamit ng ube flavoring para dito. At syempre, besides sa lasa, nakakatulong din ito na magpakulay sa ube. So ilalagay lang natin yun at hahaluin natin. So ito yung color na gusto nating makuha. Lulutuin lang natin to ng ilang minuto pa at pagkatapos titingnan natin kung na-absorb na ng malagkit yung ating water na nilagay dahil ngayon niluluto pa natin yung malagkit. At kapag okay na yun, ihalo na natin to dun sa malagkit. Ngayong bahagya na nating naluto yung malagkit, ibig sabihin nun, pwede na nating ihalo yung ating mixture ng coconut milk, ng sugar, at ng ube powder. So ilalagay ko lang ito dito.
kapag nailagay na natin, hahaluin lang natin to hanggang sa completely na nating maluto itong ating biko. So, simpleng-simple lang. Kailangan lang talaga natin dito ng tiyaga sa paghahalo. Malalaman mo na luto na tong biko kapag tinikman natin to at yung malagkit hindi na matigas. At the same time, nagiging malapot na yung overall na texture nito. Sa nakikita nyo ngayon, papalapit na tayo doon. Yung consistency niya, lumalapot na. So, ang gagawin ko dito, once maluto, ililipat ko lang to sa isang tray. Ipa-flatten lang natin siya at papalamigin lang natin sandali. At pagkatapos nun, pwede na natin tong iserve. After nating maluto yung biko at malagay sa tray, ito na yung magiging itsura. Nilagyan lang natin ng toasted grated coconut sa itaas. Nang sa ganun, dumagdag ito sa lasa kasi nagpapasarap ito. At ito na ang ating final product. Para sa exact measurements ng mga ingredients at iba pang mga recipes na tiyak na magugustuhan ninyo, bumisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. Ito na ang ating ube biko.